So ayan po, breaking news mga kababayan. Dahil nga po sa mga ipinail na mga panukalang batas diyan po sa House of Representatives at diyan po sa Senado. Kaya ito pong isa sa mga kilala nating bilang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal ay nagsalita na po mga kababayan. Sinabi po niya na noon pa man ay talagang unconstitutional o labag sa atin pong konstitusyon ito pong ginagawang pagpapaliban, pagpupuspon sa nakatakda ng eleksyon. Katulad nga po nitong barangay at SK election na ngayon nga po ay pilit po nilang pinupuspon na naman, pilit po nilang ipinagpapaliban naman mga idol at mga kababayan. Kaya hindi po napigilan nitong si Attorney Romulo Macalintal na magsalita patungkol nga po dito mga kababayan, sapagkat noon pa man alam natin na yung naging desisyon po ng kataas-taasang hukuman o Supreme Court, sapagkat dyan po ay question na nitong si Attorney Romulo Macalintal diyan po sa Supreme Court at noon ay pinanigan naman talaga, pinanigan ng Supreme Court itong si Attorney Romulo Macalintal na ito nga pong pagpupuspon, pagpapaliban sa halalan ay unconstitutional, labag sa atin pong saligang batas, labag sa atin pong konstitusyon, kaya hindi na po dapat na ulitin pa, hindi na dapat gawin pa o hindi na dapat ipagpaliban itong mga halalan na nakatakda dito po sa atin pong bansang Pilipinas. So, August 3, ipinail ng mga kongresista, nasa 64 na mga kongresista dyan po sa House of Representatives yung nag-file ng an act postponing the 2026 BSKA. At kahapon po, August 6 mga kababayan, ay nagpahabol din itong si Senator Chis Escudero ng kanyang postponement bill, an act, bagamat hindi direktang tinukoy yung salitang postponement ay kasi yung nakalagay doon ay fixing the term, ipinipix daw yung termino ng atin pong mga barangay officials na ayon sa Republic Act 12232 ay 4 years yung magiging panunungkulan ng atin pong mga barangay officials na mananalo ngayong darating na yung susunod na eleksyon. Mga mananalo sa susunod na halalang pambarangay 4 years ayon sa Republic Act 12232. Pero dito po sa panukala nitong si Senator Chis Escudero, ang layunin po niya ay gawing 5 taon, 5 years yung magiging panunungkulan ng atin pong mga barangay officials na mananalo. Ibig sabihin, every 5 years magkakaroon ng halalang pambarangay. Every 5 years na. Hindi na every 3 years, hindi na every 4 years. So may mga nagko-comment na hindi pa nga na ipatutupad yung Republic Act 12232 na 4 years term ng mga barangay officials. Tapos ngayon ay aamyendahan naman nila. Kaya may mga kababayan talaga tayo na nagagalit dito sa atin pong mga mabatas, sapagkat sa tingin nila ipinaglalaruan lang tayo nitong mga mambabatas na ito. Okay, pasensya na kayo medyo maingay kasi nasa kalsada tayo mga kababayan. So ngayon po ay panoorin natin at pakinggan ito pong panayam sa isa sa mga kilala nating bilang isang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Ito po mga idol mga bayan, panoorin po natin. Opo, ano po ang sinasabi ninyong mukhang labag sa batas itong mga panukalang inihain ngayon for the postponement of the upcoming elections? Kasi parang ilang beses nang na ano yan, naantala yan. Tapos meron na naman. Lagi sasabihin, last na, pero meron ulit. Tama kayo dyan, ano? Actually, ang last niyan noong October 2023, sinabi nila setting the term of office of the barangay officials. Ngayon, binabago nila
fixing naman the term of office. Kaya daw ipopos mo kasi they will fix the term. Yung una, sabi nila, they will set the term. Ngayon, fix the term. Opo. Ano kaya ang pagbabago noon? Kaya itong mga panukalang batas na ito ngayon, ito ay parang niloloko naman nila ang taong bayan, parang pinalalabas na wala na tayong alam tungkol sa batas. Kaya itong hindi naman po pwedeng basta lamang magkaroon ng postponement in the guise of fixing the term of office of the barangay officials. Nilalabas nila, kunwari, if i-fix nila ang term to 5 years, Yeah. sa ngayon ay 4 years, gagawin na daw nilang 5 years. Pagkatapos yung election ng November 2026, hindi na muna itutuloy. Correct. Gagawing 2028. 2028, Oo. oo. Ay, ganoon din naman yun. Kasabi nga ng ating Korte Suprema, yung postponement na yan ay dapat na may magandang dahilan. Hindi po pwede yung basta lamang lang ipopostpone. Bagamat ang Kongreso ay may kapangyarihan na mag-fix ng term ng office, wala naman sa kapangyarihan nito yung baguhin yung eleksyon na naka-schedule na. Ayan ay maliwanag doon sa una-unang petition na aking isinampa noon na dineclare unconstitutional yung isang postponement ng barangay elections. At ngayon nga, mukhang babaguhin na naman daw nila. At para bang yung ginagastos kayo ng COMELEC na 8 billion. Alam ba ninyo na gumastos ang COMELEC ng 8 billion pesos para dito sa barangay election. Ito kasasabi lang kahapon ni Chairman Garcia na handang-handa na sila sa barangay elections at doon sa 19 billion na budget nila ay 8 billion na ang kanilang nagastos. Ang ibig bang sabihin na nagpo-propose ng bill na ito babaliwalain na naman natin yung 8 billion pesos at baliwala na naman ang karapatan nating makaboto at mag-choose ng ating barangay officials. Attorney Romy Mac, ipaliwanag niyo po muna kasi ang sabi ninyo sa akin kanina, yung panukalang batas na ito ay malinaw na unconstitutional. Pakipaliwanag niyo po bakit siya unconstitutional. Yan, labag talaga yan sa ating saligang batas kasi tinatanggalan tayo ng ating karapatan na pumili ng ating mga elected officials. Tinatanggal sa atin ang ating karapatang makaboto sa November 2, 2026. At wala sa kapangyarihan ng Kongreso na mag-postpone ng halalan. Bagamat yan ay may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Makalintal versus COMELEC, hindi naman kapangyarihan yan na mag-postpone ng halalan. Kaya yan ay maliwanag na labag sa ating saligang batas. Kaya yan ay katulad nung nangyari doon sa naunang kasong isinampa ko, yan ay dineclare unconstitutional nga dahil sa wala namang sapat na kadahilanan para magkaroon ng postponement ng ating halalan. So ayan nga po mga idol at mga kababayan, napanood at narinig natin yung panayam ng DZMM Teleradyo kay Attorney Romulo Makalintal na talagang pinagdiinan niya na unconstitutional ito pong pagpapaliban ng halalan at talagang sabi niya ay niloloko lang tayo nitong batas na ito na ginawa ng atin pong mga mambabatas sapagkat kahit hindi po direktang tinukoy yung salitang postponement doon sa panukalang batas ay napakalinaw na gusto nilang ipagpaliban itong 2026 at gusto nilang ganapin sa 2028 yun pong DSKA mga kababayan. So ano ang masasabi nyo dito mga bayan? Payag ba kayo? Pabor ba kayo na muling mapuspon na naman itong barangay at SK election? So, ayan, i-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga reaction, ang inyong mga komento, opinion patungkol po sa postponement na plano ng ating pong mga mambabatas. So, hanggang dito muna yung ating update mga idol at mga bayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa atin.